Pupunta ako ngayon kala Carol kasi si Flynn isusunduin ko doon siya nag-overnight. Sinundo siya kagabi ni Carol sa bahay. Parating namin nilolok pa si Flynn, sabi namin ni Carol is divorce kid. Kasi yung custody 50-50. Pag weekends na kay Carol siya. Oh my God, bakit ito lang dito ako? Parang mali. Shucks, mali yung binabaan ko. Ha, kaloka. Sunshine. Good morning, good morning, good morning. How are you doing this morning? Wala si Flynn today. It's Saturday today. And dito natulog si Carol. And umuwi muna siya ng bahay kasama si Flynn. And sabi niya is may kailangan siyang i-assemble na cabinet. And gagawin niya today. And kung pwede niyang dalhin si Flynn. So, mostly, weekends, nandun siya sa bahay ni Carol. Kasi wala siyang pasok. And sabi ko, okay, sige, susunod na lang ako sa inyo pagkatapos ko ng gagawin ko dito sa bahay. So, yan. When I woke up, I was feeling motivated. Paglabas ko sa bahay kasama si Flynn para paihiin siya sa park. Sabi ko sa sarili ko, oh my God, this day is so good. Parang motivated ako to do things. Ang dami kong energy sa katawan. So, it's time to shoot a vlog. Tapos, yeah, when they left, I started my morning meditation. Bali 2 rounds. Every day, nagme-meditate ako ng 20 minutes. May pinapakinggan lang akong parang YouTube video. Tapos susundan ko yung voice niya. Tapos 2 beses ko siyang ginawa. And then, yeah, I took a shower. And now I'm here. So, kumusta yung araw nyo? Kumusta ang week nyo? My week was so good. Super productive, busy sa work. Sa part-time work and sa negosyo ko sa Pilipinas. And these days is parang smooth flowing yung buhay natin. And minsan may mga araw na nagkakaroon ng anxiety pero that's normal. Naalala ko yung boss ko, tinanong ko siya kasi almost every day na nakikita ko siya is yung energy niya is 100% sobrang energetic. Tinanong ko siya nung nag-dinner kami. Nagkaroon ka ba ng time sa buhay mo na nalungkot ka? Sabi niya, of course. Sabi niya, may mga times na dumadating na nalulungkot ako, na nagkakaroon ng anxiety, mga uncertainty sa buhay. So sabi ko sa sarili ko, shucks, hindi lang pala ako yung only person na nalulungkot or nagkakaroon ng anxiety. Normal, parang feeling validated yung nararamdaman ko. So sabi ko, okay. Kala ko kasi is sobrang successful siya. Siya yung may-ari ng company. And parang yung mga taong successful is hindi nakakaranas ng kalungkutan. So yeah, it's normal if you're feeling lost, if feeling sad, let it be. I-validate nyo lang yung nararamdaman mo and it will go away. Woo! Trying to be a preacher today. But anyway, good morning. So it's Saturday today. I'm so tired at saka pissed off kasi nagka-problema ako kay Flynn kanina. Nilabas ko siya ng 5 AM para mag-toilet nang walang tali. By the way, papasok ako sa part-time ko ng work sa hotel. Nilabas ko siya ng bahay na walang tali kasi normally kapag alasin ko kapag umaga walang auto, walang anyone in the street. So hinahayaan ko siyang lumabas ng hindi ko tinatalian. Tapos nakakita siya ng fox. Hinabog niya yung fox. Diyos ko, 3 kilometers kami naghabulan. Buti na lang hindi siya nasagasaan ng sasakyan. Walang, hindi siya nabangga. Hindi siya nagpunta ng street. Hindi siya nabanggaan ng sasakyan. Pagkatapos ng habulan namin, pagod na pagod ako. Tapos ngayon papasok ako sa work, ang sasakit ng binti ko. Kasalanan ko kasi hindi ko siya tinali. Nagtiwala kasi ako na ganun siya parati na hindi na, malay ko ba na may fox. Fine, anyway. Ang pagod, ang sakit sa binti. Sana ma-survive ko yung work ko ngayon. Ngayon lang naman.
No. Parang gasto. Parang gasto. Mais um. Film. Das wird schöner Moment. Nagagawa ko ng pizza and si Flynn is nandito. Luto na ang pizza. Thank you very much for cooking. Let's see kung masarap ba. Masarap, baby. Thank you. So, but anyway, if you have been following me for quite a while, you know where I have started. Nag-start ako ng university ko while working sa hotel as a waiter hanggang matapos ko yung masters para masustain ko yung studies ko kaya ako magtrabaho ng part-time. So, before and bago ako mag-aral, I was so lost. Hindi ko alam kung ano yung direction ng buhay na tatahakin ko. Parang napadpad ako dito sa Germany tapos parang ang hirap mag-navigate ng buhay kasi unang-una yung language tapos hindi mo alam kung ano yung direction na pupuntahan mo and yung expectations mo sa sarili mo. And then, yeah, hindi ko alam kung ano yung path na gusto kong gawin. And then, I started studying, I finished my studies, I started to work, I started to save money. And masasabi ko sa sarili ko na ito yung year na sobrang thankful ako na lahat ng mga dreams ko is started to unfold. Yung negosyo ko sa Pilipinas na Airbnbs is lumalago. Meron kaming, nag-expand kami ng rooms. Dati meron lang kami sa Newport and ngayon meron na kami sa Mall of Asia, malapit sa Mall of Asia. So, we are trying to expand our business. Tapos, exciting. I think it's safe to announce kasi nakaset up na siya. In June or July, latest July, meron kami o-open na coffee shop. So, yun, I'm so excited na. And what I was trying to say is, may sense ba? Pinagkukonek ko lang kasi hindi ako magaling mag-narrate o mag-explain or hindi ako masyadong articulate to explain or to parang iparating kung ano yung gusto kong sabihin. Minsan, ang dami kong paligoy-ligoy. But anyway, if you're feeling lost, if you're feeling left behind, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi I've been there. Gawin nyo lang kung ano yung mga plano nyo sa buhay kasi lahat naman tayo is ginagawa natin yung best. And time will come na darating yung mga pangarap nyo na magkakatotoo, na mag-unfold. And sabi ko nga, if you've been following me, you can look at me as an example. Parang nag-start ako from bottom, from scratch. And then, yeah, I'm thankful as well sa mga kaibigan ko, sa mga business partner ko, mga friends turned out business partner kasi
kung hindi dahil sa kanila, hindi mag-prosper yung negosyo namin. And yeah, pero yun nga, ang gusto ko lang sabihin is normal na pagdaanan natin ang problema, but hindi normal na tambayan natin ang problema. So, yun lang. Thank you very much, guys. Kailangan ko nang i-edit itong video and then go to Carol. And yeah. I will see you again on my next vlog. Bye!